nagbigay siya ng tagubilin at ihinabilin sa lahat ang napakahalaga na tagubilin at tungkulin ng bawat isa. At ito ay napatunayan at isinagawa at ipinamuhay ng mga naunang alagad. Kaya't bago umakyat ang ating Panginoong Hesus sa langit, narito ang kanyang tagubilin na napakahalaga na unang ginawa ng mga naunang alagad hanggang sa nakarating sa ating panahon sa ngayon. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng Marcos. Simulan po natin sa verse 16, chapter 16, verse 15 hanggang 17. Narito po ang unang-una at pinakamahalagang tagubilin ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit. Narito po. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Narito ang pinakauna na tagubilin patungkol sa Ebanghelyo o the Gospel that all, sabi dito, all creature has to be preached the Gospel. Kailangan na maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Ito ay pinakamahalaga na dapat natin tandaan sapagkat dito nababatay ang kabuang kaligtasan sa lahat ng makakarinig nito. Verse 16, sabi dito, ang sumampalataya, pangunahing requirements. The requirements ay, ang sumampalataya, those who believe and be baptized, ay maliligtas. So narito po ang tagubilin na dapat tandaan ng bawat mananampalataya kung gaano kahalaga ang kaligtasan. Kaya kailangan na maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilalang. At ang kanyang tagubilin, ang sumampalataya na dapat tatandaan natin. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Nangangahulugan na yaon lamang na sumampalataya at mabautismuhan ang siyang maliligtas. At yung pasubali, sabi dito, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So napakalinaw at napakaklarado the clarity of the word that speaks that those who believe and be baptized will be saved. But those who refuse, those who does not accept, then damnation has been declared. Ang kaparusahan ang siyang tatanggapin. Sabi dito, merong mga palatandaan sa verse 17 ang sabi dito. Sa lahat ng mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda or signs ng kapangyarihan. This is the delegated authority that comes from Jesus. When he said before he left the earth, he gave that there will be a sign to those who will believe. What are the signs? Sabi dito, 1, sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. There are 2 specific instructions that those who believe, doon sa mga mananampalataya o magtitiwala o mananalig sa ating Panginoon, may makikitang tanda bilang kapangyarihan na itinagubilin at ipinagkaloob sa sinumang mananampalataya. Pangalawa na mahalagang tagubilin ng ating Panginoon ay nasulat din sa aklat ni Mateo, pangalawang tagubilin. Ang sabi dito sa chapter 28 verse 19, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Napakalinaw na tagubilin. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Ito ay tagubili na pangalawa ng ating Panginoong Hesukristo bago siya umakyat ng langit. Ang una, humayo sa buong mundo at ipangaral ang Ebanghelyo at magsisi ang lahat ng tao at magpabautismo. Dito sa pangalawa, gawing mga alagad ang utos ng ating Panginoon. Habang humahayo, gawin ang mga alagad ng ating Panginoon ng lahat ng bansa. Bautismohan sila na meron 3 na sinasabi, bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. 3 tagubilin na mahalaga na dapat natandaan ng bawat mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon. At yung pangatlo, na mahigit na mahalaga na dapat nating tandaan, turuan, teaching them to follow. Turuan silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Then the promise has been declared. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito, 3 mahalaga na tagubilin ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit. At itong tungkuling ito ay nakaatang sa balikat ng bawat iniligtas, tinawag at iniligay sa kanyang katawan, which is the church. Tagubilin na dapat malaman ng bawat isa sa atin ang kahalagahan ng tagubilin na ito. Ang tanong ay ganito, nagagawa ba natin itong tagubilin na ito? Pangalawang tanong, ngayon, nasa kapaligiran natin, ay naguguluhan ang mga tao dahil sa nangyayari sa kapaligiran. Nagagawa pa kaya natin gawin ang tagubiling ito na sinabi na ito ay pinakamahalaga sapagkat ang pinakauna at higit na mahalaga sa ating Diyos ay ang kaligtasan ng lahat ng tao sapagkat mahal ng Diyos ang bawat nilikha na ayon sa kanyang wangis, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Pinagkalooban niya ng kanyang espiritu, binago niya ang puso ng mga mananampalataya at bago siya umakyat sa langit, binigyan niya ng tagubilin ang bawat iniligtas at inilagay sa kanyang katawan. Preach the gospel. Una, make disciples of all nations. Pangalawa, pangatlo, teach them to obey everything that I have told you. 3 specific instructions given. It has already been declared. Ang tanong, naka-address sa bawat mananampalataya. Hindi ito sinabi sa mga hindi mananampalataya. Ito ay tagubilin na mahalaga na dapat natin tandaan bilang mga tinawag at iniligtas ng ating Panginoon. 3 mahalaga na tagubilin sa lahat ng mga iniligtas at inilagay sa kanyang katawan na ito ang kanyang iglesia. Sabi ng pangako ng ating Panginoon, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo. So the declaration has been given. Kasama natin ang ating Panginoon hanggang sa katapusan ng panahon. At ang mission na ito ng mga unang alagad ay kanilang ginampanan, kanilang isinagawa. Kaya umabot hanggang sa kasalukuyan. Patuloy natin na nararanasan. Patuloy tayong nakakarinig. Anong meron dito sa ipinapangaral na ito? Ano ba ang kahalagahan nito? At bakit ipinagbilin sa atin na dapat daw natin na ipagpatuloy ang tagubilin na ito? Punta muna tayo kung ano ang pinakalayunin ng tagubilin na ito. Book of Acts chapter 2 verse 36 hanggang 39. Narito po. Sa pasimula ng mga unang tinawag at niligtas at ginawang mga alagad ng ating Panginoon, binigyan sila ng tagubilin at kanilang isinagawa. Sabi dito, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. 37. Nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito
Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat namin gawin?" Verse 38, sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at sa inyo at pabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo." 39, sapagkat ang pangako, remember, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Isa tayo sa mga tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Tagasama tayo dito sa pangakong ito na ipinagkaloob sa mga nauna mula pa sa ama ng pananampalataya, si Abraham, hanggang sa makarating sa bagong tipan na kung saan ang mga ialagad ng ating Panginoon na siyala ang nagpatuloy para ipangaral ang Ebanghelyo. Ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng dako at sa lahat ng nilikha ng Diyos. Turuan para sumunod ng lahat. Mahahalagang tagubili ng sa bawat mananampalataya. Tignan natin ngayon sa kasalukuyan, yung tanong na, nagagampanan kaya natin ito? Una, sa ating mga magulang. Ito ba'y naituturo natin sa ating mga anak? Ito ba'y naituturo natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak? Tandaan po natin, ang pangunahing tagubili ng ating Panginoon, ipangaral. Saan magsisimula? Jerusalem. Sa atin, saan magsisimula? Sa ating pamilya. Ang pangalawa, sa Juda. Pangatlo, Samaria. At doon sa malalayang lugar. Una, pamilya. Kaya mahalaga na banggitin natin ang pamilya natin sapagkat ito ang pinakadahilan kung bakit tayo naligtas. Tayo merong pananagutan bilang mga magulang. Kamakailan lamang during our prayer meeting the last Wednesday, merong nabanggit na napag-usap-usapan itong pangalan na Belly Ellis. Alam kong marami sa inyo nakakaalam at ito'y ngayong kulang nalaman ng pangalang ito. Naitanong ko sa isang kapatid natin. At dito, pagbasdan niyo mabuti, ang napakalaking tungkulin ng magulang na dapat maituro sa mga anak. Narito, ang kanyang dalawa sa kanyang awitin na dapat ninyong sawatain kung meron kayong anak, lalong-lalo na sa mga kabataan na naging polluted na ang kanilang kaisipan. Hindi na sila halos nakikinig sa magulang, sa sinasabi ng magulang. Ngayon, ang pagkakataon ninyo na gawin ang tungkuling unang nakaatang sa balikat ng bawat magulang. Sabi niya doon sa kanyang kanta na may pamagat, "All the good girls will go to hell." Which is deception. All good girls will go to hell. Iyon ang kanyang awitin. Na nagiging dahilan na maraming tao na naliligaw ang kanilang paningin. Akala na nila na itong awitin na ito, at dahil sa awitin, marami na i-influensyahan. Kaya kung hindi natin maituturo ng wasto, kapag hindi natin maituro ng wasto, sa ating mga anak, posible na sila rin ay ma-influensyahan ng ganito. Ay, hindi na pala ako kailangan maging mabuting tao sapagkat pupunta pala ako sa impyerno. So tingnan mo kung ano ang makukuhang aral ng taong ito. Remember, marami na tao na dahil hinamak ang Diyos ay namatay. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Sa panahon ng The Beatles, isa ko sa tagahanga ng Beatles. Sang araw si John Lennon in-interview siya. Sabi niya, ang ating Panginoon Jesucristo ay tanyag. Pero sa panahon nila, sabi nitong John Lennon, higit kami na popular kaysa kanya. Yung mga fans mismo niya nagrally dahil sa kanyang sinabi. At isang araw, isa sa kanyang fan, binaril
si John Lennon. Dahil sa kanyang sinabi. At meron pang isang presidente ng Brazil. Ang sabi niya, kapag ako nakakuha ng boto na 500,000, kahit Diyos, hindi ako maaalis sa pagiging presidente. Nanalo nga siya, pero hindi nakaupo, namatay. Ito, tandaan niyo mga kapatid, itong mismo na ito, na Belly Ellis, ngayon pa lang, kung anong sinabi ng marami na hinamak nila ang Diyos, ganon din ang kasasabitan. Narito pa ang pangalawa na kanyang awitin, na title ng kanyang awitin, My Strength Addiction. You see, strength addiction, ito mga awitin na dapat nating mamonitor ang ating mga anak sapagkat ito'y napakahalaga. Sa halip na sila ay hayaan na lamang sila na magkakakalikot ng kanilang computer o cellphone, lalong-lalo na kung tayo masyado ng abala sa ating mga trabaho, pinapabayaan na lang natin ang ating mga anak kung ano-ano ang kanilang ginagawa, ini-explore nila kung saan-saan. Ito ngayon, ang danger. At baka makarating sila sa ganito at makita, maging fan sila nito. Napakarami na ang nakapanood sa taong ito. Kaya mga tatay, mga nanay, kung kayo ay nakikinig, bigyan natin ng paalala, babala ang ating mga anak. Huwag natin silang hayaan. Gampanan natin ang ating tungkulin. Ipangaral natin ang Ebanghelyo. Turuan natin sila na sumunod sa ating Panginoong Kristo. Ang tagubilin nito'y mahalaga. Sa halip na magmukmok sila sa harapan ng kanilang computer, gawin nila. At gayon din naman sa atin. Sa halip na masyado tayong nagiging abala sa ating mga cellphone na uubos ang ating oras, ngayon na yung panahon. This is an eye-opener sa mga magulang na dapat natin seryosuhin ang ating pagtuturo sa ating mga anak. Baka isang araw, huli na ang ating makikita at mararanasan. So bago maging huli ang lahat, mga tatay at mga nanay na nakikinig sa umagang ito, sa lahat ng dako sa buong mundo, saan man kayo naroroon ngayon, pakinggan nyo mabuti na hindi dapat natin ipagwalang bahala ang nangyayari sa kapaligiran. Marami na tayong mga naririnig kung ano-anong balita. Hindi yun ang magandang balita. Merong magandang balita na makakapagligtas sa sino man kapag ating ipinahayag ang Ebanghelyo patungkol kay Kristo. Ito ang mabuting balita. Maliban na sabihin ninyo sa inyong mga anak, maliban sabihin ninyo sa inyong magulang, maliban na sabihin ninyo sa inyong mga kapatid, hindi rin sila maliligtas. Kailangan may magsabi, at ang pangunahin na dapat magsabi nito, tayo na mga magulang. Sabihin natin at ituro sa ating mga anak. Pagkatapos natin na maituro, masabihan ang ating mga anak, saka tayo pumunta sa ibang tao, ituro din natin sa kanila, alang-alang sa pag-ibig ng ating Diyos sa kanila, para hindi sila mapahamak. Tandaan natin mabuti, ang sabi kanina ng ating Panginoon, ang sinumang sumampalataya ay maliligtas. Ngunit, ang hindi sasampalataya, mapapahamak. Sa madaling salita, dalawang bahagi, dalawang lugar ang pupuntahan ng isang tao kapag siya ay nakarinig at tumanggap at naipahayag ninyo, maliligtas siya. Ngunit kapag hindi ninyo naiparinig, mananagot kayo sa Diyos. Tandaan natin mabuti, ang sabi ng ating Panginoon, all souls are mine, but the soul who sins against me will die. Only those souls who obeys my instruction shall live. Yung lahat ng kaluluwa ay sa Diyos. Ngunit ang mapapahamak o mamamatay, mapapahiwalay sa ating Panginoon, yung kaluluwa na matigas, ang ulot ayaw sumunod sa Diyos. Kaya yung lamang na nagkakasala o patuloy na sinasagawa ang kasalanan, ang siyang mapapahamak. Kaya para sa ating lahat, kung itong sinabi nito ng ating Panginoon, dapat natin tandaan at wag natin payagan ang ating mga anak. Napabayaan na lamang sila sa kanilang kagustuhan.
Kapag umiyak ang ating mga anak, bibigyan natin ng cellphone para bang ginawang kindi para lang tumigil sa iyak. Hindi tama ang ating ginagawa mga magulang. Sa halip, kahit bata pa, turuan na sila. Anong sabi sa proverb? Train a child the way that they should go, that when they grow up, they shall not depart from it. Iyan ay tagubilin noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ini-ignore ng maraming magulang. Ito pa rin, hindi pa rin nagbago at nababago ang kanyang sinasabi. Nananatili pa rin itong mabisa na dapat natin gawin, sapagkat ito ay mahalaga na dapat tatandaan ng lahat ng magulang sa buong mundo. Magulang, listen carefully. Kayo ay inilagay ng Diyos to oversee our children. Kaya dapat lamang nagampanan natin. Ang tagubilin ito ng Panginoon ay naka-address sa bawat magulang. Bakit minisyon niya? First to Jerusalem, then to Judah, and then to Samaria, then to the rest of the world, to the ends of the world. Ipangaral. Unang-una sa ating mga mo. Look at this one. The story, isang araw ang ating Panginoon. Habang kasama niya ang niyang mga alagad. The book of Luke 18 verse 35. Buksan natin ang ating banal na kasulatan. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, 18:35 of Luke, simula sa 35. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Verse 36, nang marinig niyang nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari dahil siya nga ay bulag. 37, babasahin ko po ulit. Nagdaraan si Jesus. Sumagot, nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila sa kanya. At siya ay sumigaw, yung bulag, yung pulubi na bulag. Nung marinig niya sa kanyang katanungan, ang sabi niya, anong nangyayari? Ano ang nangyayari? May sumagot sa kanya, sabi, nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Sabi nila sa kanya, sa verse 38, at siya ay sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinapatigil siya ng mga taong nasa unahan. Ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Nakita natin ang pangangailangan ng taong bulag at pulubi. Inulit niya ang kanyang pakiusap. Sabi niya, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Dahil sa kanyang sigaw, napatigil ang Panginoon. Tumigil si Jesus at pinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? With a humble heart, tignan nyo ang uri, ang puso na merong kababaang loob. Panginoon, gusto ko pong muling makakita. Sagot niya, I want to see. Verse 42, at sinabi ni Jesus, mangyayari ang nais mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon din, nakakita ang bulag at sumunod kay Jesus na nagpuri sa Diyos. Ngunit mga kapatid, maraming bulag, maraming mahihirap, maraming pulubi. Bakit walang pangalan inilagay sa banal na kasulatan? This is the figurehead. Maaring kayo bulag sa katotohanan. Maraming bulag na hindi nila makita ang katotohanan. Isang panahon na sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, mabuti sana kayong bulag, hindi sana kayo nagkasala, ngunit nakakakita kayo, kaya kayo ay nagkakasala.
So napakalinaw ang sinasabing ito, ang bulag na ito, na isang pulubi, sumigaw siya sapagkat malaki ang kanyang pangangailangan sa Panginoon. Siya hindi makakita, araw-araw dadalhin siya, inaakay siya ng iba para lamang meron siyang makain. Kailangan niyang mamalimos. Ngunit higit sa lahat, mas maraming mga tao ngayon, hindi lang isa, kung hindi marami ang bulag sa katotohanan. Hindi nila makita. Ipangaral mo man ay ipangaral, sabi ni Prophet Isaiah. Tumingin man sila ng tumingin, wala silang makikita. Makinig man sila na makinig, wala silang mauunawaan sapagkat sinaraduhan na ng Diyos ang kanilang pandinig at ang kanilang mata ay kanya nang binulag dahil sa katigasan ng kanilang puso. Ngayon mga kapatid, kay Kristo kung tayo ay hindi nagagawa ang napakahalaga na tungkulin na nakaatang sa ating balikat, tanda natin mabuti, itong bulag, maaaring kasama tayo. Nagbubulag-bulagan tayo sa ating kapaligiran na nakita natin. Iba't iba ang ginagawa sa ating kapaligiran. Kung hindi natin nagagampanan, hindi natin nasasabi na kailangan unang hakbang, manampalataya sa Panginoon, magsisi, manalig sa Panginoon at pabautismo sa kanyang pangalan. Sa gayon, maliligtas. Ang kaligtasan ay libre. Ngunit hanggat hindi natin ipinapahayag sa atin ng mga nauna na iniligtas, binigyan ng panibagong buhay sa atin nakaatang sa ating balikat, ang tungkuling mabigat na ito. Ngunit kung hindi natin ito nagagampanan, tayo ay may pananagutan sa ating Panginoon. Tandaan natin mabuti, sa aklat ni Ezekiel, kayo o tayong lahat ay ginagawang bantay. Ang sabi ng Diyos, pag sinabi ko sa isang tao na siya'y mamamatay kung hindi siya tatalikod sa kanyang kasalanan, that is Ezekiel 33, beginning with verse 1, mamamatay nga siya sa kanyang kasalanan kung hindi mo pinalalahanan. Ngunit kung siya iyong pinagsabihan na siya ay kailangan nang magsisi sa kanyang kasalanan, wala kang pananagutan sa Diyos. So napakalinaw ang sinabi ng ating Panginoon. Kung ang isang tao ay pinagsabihan mo at ayaw makinig, wala ka ng pananagutan. Siya na mismo ang mananagot sa Diyos sapagkat matigas ang kanyang puso. Ang layunin ng Diyos kung bakit mo siya paalalahanan upang bigyan siya ng panibagong pag-asa, palitan ang kanyang puso at ibigay ang Espiritu para maalala niya at makasunod sa sinasabi ni Kristo. Kaya't napakalinaw mga kapatid, yung bulag na ito, maaring kasama, maaring kayo, o marami pa sa kapaligiran. Alam ko na napakarami ang bulag. Kaya nga, bago siya umakyat ang ating Panginoon, tagubilin niya sa lahat ng mga tumanggap at iniligtas. Unang mga alagad, ito ang kanyang tagubilin. Humayo kayo. Hindi sinabi na, manatili kayo naka-lockdown sa inyong mga kwarto, naka-air condition kayo, nanonood na naman kayo ng TV. Never. Hindi sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo sa buong sanlibutan. Turuan. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Iyan ang kanyang tagubilin. Ang tanong, nagawa ba natin? Yan ang napakalaking tanong. The big question mark is, did we fulfill the instructions na ibinigay ng ating Panginoon? The important instruction is about what? The gospel. Ito ang mahalaga na tagubilin ng ating Panginoon. Ang tagubilin. Ano ang tagubilin? The gospel. Why? Why we need to preach the gospel? Bakit kailangan natin na ituro? Bakit kailangan natin ipangaral ang Ebanghelyo? Narito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ang pinakadahilan kung bakit kailangan natin na ipangaral. Kung bakit kailangan natin ituro na magsisi ang lahat at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus, pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano ang mangyayari? Tingnan niyo po mabuti para ating makita kung ano. Sabi ni Pablo, kung bakit daw kailangan. Kung bakit kailangan. Okay?
Ang sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First to the Jews, then to the Gentiles. Narito ang katwiran at narito rin ang dahilan kung bakit kailangan natin na ipangaral. Ang sabi ni Pablo, pagmamalaki niya, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Ebanghelyo na galing kay Kristo. Sabi, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Ama. Sa madaling salita, yung gospel is the power of God. Hanggat hindi mo sinasabi ang ebanghelyo patungkol kay Kristo, walang mababago, walang pagbabago na mangyayari sa isang tao kahit siya'y mabait. Ang kabaitan hindi pamantayan na nakatitiyak ang isang tao ng kaligtasan. Ang sabi naman ng nakasulatan, those who believe and receive Him shall be called children of God. Ang sabi ng ating Panginoon na malinaw na sinabi, those who believe and receive Him has been given the rights to become children of God. Iyon ang pamantayan. Kaya't mga kapatid, napakalinaw at napakahalaga. Ngayon ang tanong, nahihiya ba kayo na sabihin sa inyong mga anak? Nahihiya ba kayo na sabihin ninyo sa inyong mga magulang? Ikinakahiya ba ninyo ang ebanghelyo? Si Pablo hindi niya ikinahiya. At hindi rin ako nahihiya. I am boldly speaking the truthfulness of the Word of God. Why? Because there is a power in the gospel for the salvation of everyone. First to the Jews, then to the Gentiles. Merong kapangyarihan ito na ang tao ay mabago ang pag-iisip. Mabago ang kanyang pananaw sa buhay. Tanging ebanghelyo ang makakapagpabago sa tao. Kaya't mga kapatid, huwag tayong mahiya. Why? Narito ang paalala sa mga nahihiya na hindi nila masabi sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga katrabaho, sa kanyang mga kamag-anak, at baka hindi na siya kilalanin pa na kanyang kapatid. O baka naman itakwil siya ng magulang dahil sa bagong relasyon niya kay Kristo Jesus. Narito po ang babala ng ating Panginoon. Tungayan natin kung anong sabi ng ating Panginoon. Mark chapter 8 verse 38. If anyone is ashamed of me, look, the clarity of the word that comes from Jesus. It is Jesus who said about this one. If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, look at this one. The Son of Man will be ashamed of him when he comes in the Father's glory with the holy angels. Ang sabi ng ating Panginoon, kapag ako'y inyong ikinahiya at ang aking mga salita sa mga adulterous na henerasyong ito, ang anak ng tao ay pagkakanulo rin kayo, ikahihiya rin kayo sa harapan ng Ama, ang kaluwalhatian ng Ama at ng kanyang mga banal na anghel. Narito ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya kilalanin natin ang ating Panginoon. What else? Ito pa ang karagdagan para lalo nating makita ang katotohanan. The importance of the scriptures na sinasabi ng ating Panginoon. Verse 32 ng Matthew hanggang 33. Whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. But whoever disown me before men, I will disown him before my Father in heaven. So napakalinaw, para lalo pa nating lubos na maintindihan ang sabing ito. Sabi niya sa ating sariling wika, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng tao ay kikilalanin ko rin naman siya sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sino mang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman siya sa harapan ng aking Amang nasa langit. Why we should not ashamed? Bakit? Sapagkat sa Ebanghelyo, ito ang kapangyarihan ng Ama.
to change the situation around us, to change the trouble in our family, to change and turn upside down the very situation, the whole world that experience right now, ang nangyayari. Sabi dito, kaya kailangan natin na sabihin. Mahalaga na dapat natin sabihin ito. Sa buong sangkatauhan, dito nakasalalay ang kaligtasan at dito rin nakasalalay ang ating pagsunod. Remember kung bakit si King Saul naalis sa pagiging hari bilang unang hari at inalis siya sa kanyang tungkulin dahil sa isang bagay na kanyang ginawa. What is it? Disobedience sa ating Panginoon. Dahil sa hindi pagsunod. Ang sabi ng Diyos sa kanya, dahil sa hindi niya pagsunod, inalis siya sa pagiging hari at nahati din. Tinanggal sa kanya yung karapatan na dapat sana sa kanyang lahi, sa kanyang mga anak, maisasalin na pagiging hari ng habang panahon. But because of his failure, because of this disobedience, ibigay sa iba. Pumili ang Diyos ng isang lingkod niya na mayroong puso na kahalintulad ng ating Panginoon at yaon ay si Haring David. And maybe you are one that you have the same heart as David. Kung kayo ay gagawa ng hakbang na gawing muli ang ibinilin at tagubilin na ito ng ating Panginoon. At muli, bilang karagdagan, bago tayo magtapos, nais ko muli na linawin sa inyo lahat itong tatlong tagubilin para maging malinaw sa bawat isa sa atin. Unang-una, ng bilin, tagubiling ito na mahalaga na dapat ng bawat isa, we need to preach the gospel. Sa lahat. To every creature. Lahat ng nilalang. Ipangaral natin ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Pangalawa, gawin nating mga alagad ang lahat ng bansa ng ating Panginoon. Make disciples of all nations ng ating Panginoon. Iyan ang pangalawa. At ang pangatlo, teaching them to follow. Turuan sila na sumunod sa ating Panginoon. Iyan ang tatlong mahahalaga na tagubilin ng ating Panginoon. Bakit? Ito po, the concluding point is this. Look at this one. Bakit natin kailangan sabihin? In the book of Hebrews chapter 4 verse 12. Narito. For the word of God is living and active. That is why we need to teach them. That is why we need to share to other people. We need to shout it. We need to preach. Sapagkat, sabi dito, the word of God is living and active. Sharper than any two-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit. It judges the thoughts and the attitudes of our hearts. Ito ang pinakamabisa na maibabahagi natin, kaya't gawin natin. Maraming mga bulag, maraming mga bingi. Ngayon na ang pagkakataon natin na sabihin sa kanila. Otherwise, kung hindi natin masasabi sa kanila, isang araw pagdating ng ating Panginoon, din sasabihin sa atin, nasaan kayo nung sinabi ko sa inyo na humayo kayo at ipangaral nyo ang mabuting balita patungkol kay Kristo. At sinabi pa niya na bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan sila na sumunod sa lahat ng pinag-utos. Kung na hindi natin masabi ito, tayo mananagot sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, kay Kristo na nakikinig sa umagang ito, gawin natin katulad ng bulag na sumisigaw. Maraming sumisigaw. Sino magsasabi sa kanila? Tayo, kayo, na mga nakikinig sa umagang ito. Pagpalain kayo ng Diyos. Dalangin ko nawa maisagawa natin mula sa araw na ito at tungkulin nakaatang sa balikat ng bawat isa atin. Let us pray. Marami pong salamat o Diyos sa inyong tinuran na muli bilang pagpapaalala sa bawat isa amin sa umagang ito, Diyos. Aking pananalig, O God, ng bawat nakikinig sa umagang ito ay tunay nga Ama na maisagawa ito, Panginoon. Sapagkat laganap ngayon, O God, sa buong mundo, O Diyos, ang iba't ibang uri na pwedeng marinig, Ama,
na magiging dahilan na ang isang tao ay mapahamak kung hindi namin magagampanan o Diyos ang aming mga tungkulin na inyong hinabilin sa amin na dapat po namin na ituro, humayo, gawing mga alagad ang lahat ng bansa. Turuan sila na makasunod at sumunod sa lahat ng iniutos niyo, Panginoon. At kayo nangangako, Panginoon, mula pa noon hanggang ngayon, ito pa rin ang inyong pangako. Ang sabi niyo, Panginoon, makakasama namin kayo hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya purihin ka, Ama, sa umagang ito. I just pray the manifestation of what we heard today, O God. And I believe, O Father God, that those who remain in their rooms, O God, now they will do it. They will apply it, what we heard today, O God. Because I believe that the power is in the gospel that can change even the situation around us. So right now, O God, I declare it. The name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. God bless po sa inyo lahat ng mga kay Kristo. Amen and amen. Praise God and praise God.